Bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV at via online streaming. Wasdong pangangalaga sa ating mga katawan. Iba't ibang karamdaman, paano nga ba maiiwasan? Dekalidad na doktor, paano nga ba malalaman? Pilipinas, narito na ang mga mahuhusay at lehitimong doktor sa programang Ang Galing Mo, Dok! Ang galing mo, Dok! Ang Galing Mo, Dok! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Silver Clamor po ang inyong kasama. At ito po ang programang Ang Galing Mo, Dok. Hatid po sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Isang oras ng talakihan tungkol sa ating oral health. At para samahan tayo ngayon, syempre kapartner natin sa ating programa. Siya po ay graduate ng UP Manila noong 2008 and past president po ng Parañaque Dental Chapter, Dr. Mia De Jesus. Doc, good morning! Hello, magandang umaga sa lahat na nakikinig ng Ang Galing Mo, Doc. And of course, ACS, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Doc. And dahil nga alam ko ay Dental Health Month na ngayon. Yes, it's February again. Yes. Bakit ba February, Doc, ang Dental Health Month? Yun ang napili ng nag-start batas. ito. Nag-start to as a national Health Week lang. So, 1 week lang siya. Nung panahon ni former President GMA, Dory Macapagal-Arroyo, naging month na siya. And right now, it's just 22nd na. Wow. And right now, Yes. happening right now, nasa MOA tayo. Oo. Yan, diretso tayo sa MOA later, no? Kasi may opening ceremony rin ng National Dental Health Month. So, kung wala kayong magawa this Sunday, punta kayo sa MOA. Yes. At marami kayong mga dentistang makikita doon At ngayon. hindi lang yon, may mga pakulo rin. Like, may mga magsasayaw ng mga dentista dyan, may mga program. So, masaya magiging natin dyan. Yes. So, para pag-usapan ng 22nd National Dental Health Month, ayan ang nangyayari ngayon sa Mall of Asia, no? Makakasama natin ngayong umaga, PDA VP siya ng Visayas, ayan. At siya po ang General Chairman ng 22nd National Dental Health Month. Kasama natin from Dumaguete. Yes, straight from Dumaguete. Yes, Dr. Sandro Raymond D. Dael. Doc, good morning at welcome back sa programang Ang Galing Mo, Doc. Good morning! Ayan. Magandang umaga! Yes, Ayan, magandang umaga, Doc. At welcome sa Metro Manila. Oo. Nakakasama natin si Doc before, pero via Zoom lagi. Via Zoom lang. Ngayon, live na tumungo ang kanyang team sa ating Correct. Tama. This is the real deal. Yes, Doc, no? So, again, Doc, sabi nga namin kanina, 22nd National Dental Health Month. And as the General Chairman, kamusta ang mga naging preparasyon before this day? Nako, Diyos ko, very exciting. Yes. Halatang halata ba Always. sa boses ko? So, at this moment po, no, happening po sa Mall of Asia Music Hall, yung opening ceremony po natin ng kick-off ng 22nd National Dental Health Month. And earlier, ginanap po yung Alay Parada natin. Well. Namimiss mo ba, Doc Mia, yung Alay Actually, Parada? hindi naman ako makasama dahil busy. Yung Alay Parada po, Miss Faith, yun po yung time namin ng mga dentista, no, na nagko-costume kami, nagde-dress up kami kung ano po yung theme na napili namin for the year. Ayan. Kumbaga, parang madaming pakulo Yes. para i-remind ang public na alagaan ang oral health nila. Parang oral health awareness pa rin siya. Oo, pero gagawin namin ng lahat With kahit a twist. mag-costume with a pa. twist. Pero Doc, nasa music hall tayo ngayon. Yes. So, open ba yun to the public? Yes, open pare. po. And hindi ko lang ma-reveal pero may surprise Yun. celebrity guest po kami. Wow. Yes.
sige, sige. Parang pinaghandaan talaga ang Kailangan nilang PDA pumunta para ngayon. makita Punta na po nila kayo kung sino. ngayon. Now na. Happening right now. So, open to the public. So, sa mga nakikinig sa atin at nanonood ngayong umaga, pwede po kayong pumunta ng pagkatapos ng programa namin. Siyempre, pakinggan nyo muna kami, di ba? ng Mall of Asia Music Hall para makiisa sa Dental Health Month. 22nd Dental Health Kasi Month. hanggang mamaya hapon pa to, di ba, Doc? Hopefully mga hanggang siguro 1 PM. Tapos na. May oras tapos pa na po after tayo. Yes. Pero kayang-kaya pa humapon. Speaking of, sabi mo kanina may parada kayo para yung theme nyo this year mapakita, Doc, no? So, ano ang theme ng National Dental Health Month this year, Doc? Alright. Yung theme natin for this year is ang dentista'y kaagapay sa ngiting walang humpay. Ito po ay winning tagline last year ng chapter, and inadapt po natin siya for this year's celebration. But then for the kick-off, today, yung ginawa nating theme for the opening ceremony is parang sports events siya. So parang UAAP, Olympics, So, yun parang yung ganun. mga costume natin. Yun yung, kanina. yun yung mga anyway, costume. actually, parang uso ngayon ng mga sports, di ba? May Oo, WTA kahapon. Napaka-sports-minded ang Pilipinas ngayon. Oo, lately. Siyempre, lately, katapos lang ng SEA Games, SEA tapos Games, yun nga, may WTA, so at napakarami pang mga sports events. So parang, din talaga, Doc, no, yung kung saan yung pwedeng maghatak ng crowd at mas Yes. magbigay ng awareness. Yes, kasi ang yun yung ina-adapt. purpose talaga why we are celebrating National Dental Health Month. Tama nga yung sinabi ni Dr. Mia dati, isang linggo lang siya na sineselebrate. But then, during the presidency of former President Gloria Macapagal Arroyo, naglabas po siya ng Presidential Decree 559, converting the National Dental Health Week to isang buong buwan na talaga na celebration. And ito yung isa sa mga wares na Luzon, Visayas at Mindanao. Yes, Gusto talagang pumunta, Doc, tama ba? So, do you expect na mas maraming pupunta ngayon, Doc, kaysa sa mga previous years? Okay. Yeah, taon-taon naman, no? Taon-taon naman madami, no? And aside from mga dentista, we are also inviting students, mga schools, dental schools. And also mga mangyayari mamaya, meron tayong cheer dance competition Yun, for the diba? schools naman. May cheer dance. So binalik natin yung, kasi parang namimiss ng mga dentista yung mga cheer dance Nung panahon ko meron yan. Akala ko yung mga dentista yung mag-cheer dance. Hindi, may performance din sila. Meron tayong separate contest for the mga dentist. Ito naman po yung chant for smile. So po yung parang sa kanila chant lang, baka hindi nakakayanin ng mga dentista. Tumambling. Maging liar, No diba? judgment naman, pero Kaya ni Doc Mia, Doc Sandro. Hindi, mas maraming bata. Kaya pa nilang itcha-itcha. Maging flyer, di ba? Pero nakakatuwa na yung mga dentista, iba din yung kumbaga yung creativity, Doc, no, with this kind of event, just to get the crowd, di ba, Yes. interested on what is happening during the National Dental Health Month and sa mga sports. So, ano ba ang naging Dapat costume mo kanina, relatable. Doc? Anong sports ang mo? wala, generic ako para akong official, sports official. Organizer. Oo, Organizer ng ng sport event. Oo. Yes. So, Doc, yun nga, dentista ay kaagapay sa ngiting walang humpay. Yun ang theme for this year. Anong ibig sabihin nito? And ano ang talagang gusto nyong ma-impart sa mga a-attend at sa mga makakaalam nitong message ninyo for the National Dental Health Month? Alright. Well, simple lang naman, no? Yung dentist as kaagapay ng promoting healthy smile or giving helping people na makamit nila yung magandang smile nila. No? So, dentista as nangangalaga ng ngipin. No? So yun yung goal natin. And ngayon din naman sa PDA, sa term ni President Jun Ninyal, yung parang tagline niya is One Smile Pilipinas. One Smile Oo. So parang na-connect po natin doon, no, na ang mga dentista ay talagang kaagapay natin to achieve na isang,
a Philippines that is smiling. Actually, no, parang napansin ko nga for that theme, parang for the longest time, parang lagi nating hina-highlight yung sugar, yung smoking, yung diet, yung toothbrushing, which are all important. Pero for this year, na-highlight na yung importance ng dentist, which Yeah. I think is very one of the most important as well, di ba? Kasi pag na-highlight yung important ng dentist, sunod-sunod na yan di ba? Oo. Parang, Sila yung mag-share sa inyo paano nyo alagaan yung ngipin, di ba? So, yun. Yung dentista is magiging teacher din, Teacher, no? Kaagapay. yes. So, Yes. how to commit a healthier smile or paano natin i-prevent yung mga diseases, no? Na nakakasira ng ating bibig. Saka I guess, no, para matapos na yung, I think naman nabawasan na yung stigma sa dentista na nakakatakot, masakit, Correct, no? correct. I think, since kaagapay nga tayo, we are here to help. We are here, we are friendly dentists, di ba? At tumutulong lang naman tayo para maiwasan ang mga problema nila sa ngipin at sa bibig, no? Sa oral health. So, itutuloy po natin itong ating discussion tungkol po sa nangyayari ngayon at sa mga mangyayari pa sa 22nd Dental Health Month. Kasama pa rin po natin si Doc Sandro, ang General Chairman po ng 22nd Dental Health Month. Ngayong taon, magbabalik po ang ating programa pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagbabalik ang mga friendly medical broadcasters. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po ang ating programang Ang Galing Mo, Doc. Hatid pa rin po sa atin ng ACS Unique Toothpaste. And Doc Mia, habang tayo nagpo-programa dito, siguro talagang dagsana yung mga tao sa Mall of Asia Music Hall, di ba, Doc? Kasi Luzon, Visayas, Mindanao ng mga dentista, mga estudyante, Mga estudyante. talagang nandun ngayon para makiisa sa National Dental Health Month. And ito ay isa sa mga proyekto lagi ng PDA, di ba? To spread awareness Yes. on how to take care of our oral health. So sabi mo nga kanina, Doc, ang ganda na dentista ay kaagapay sa ngiting walang humpay. So yung focus ng theme sa Nasa mga dentist na. dentista. Dentist na. So We are friends. We are your friends. yeah, so bilang mga dentista, Doc Sandro, Doc Mia, no, how is it important na ito yung theme for this year, focusing on the dentist side, on helping the people to maintain that good smile? Okay. Yun na sasabi ni Dr. Mia, no? At least ngayon unti-unti na nawawala yung stigma, no? And we want to let the public know na we are here, na hindi kami dapat kakatakutan, no? Kasi 'di ba dati parang ginagawa pa nga kaming pangtakot sa mga bata kung hindi, 'di ba? Tsaka parang hindi pupunta sa dentista kapag hindi masakit. Yes. So associated din dentista sa masakit. Sa pain, diba? Sa pain, oo. So parang laging dati tayo yung pinupuntahan, parang last resort tayo, no, kung kailangan wala nang solusyon doon na sa atin, tapos parang natatag tayo as taga-bunot ng ngipin, no? But this time, no, we are here to help people prevent oral diseases. Things have changed a lot. Yes. You know, even from the very start na nag-umpisa tayo sa show, actually, malaki na rin ang difference. Tsaka ngayon, Doc Mia, hindi na talaga pumupunta yung mga Pilipino
sa mga dentista para magpabunot lang. Oh, hindi na. Yes. Even kasi yung mga dentista kasi, marami na rin yung mga options na maibibigay sa inyo. Kasi marami na rin naging changes, marami na rin innovations, and marami na rin mga bagong materials that will help prevent yung pagbunot ng ngipin. So again, right now, last resort na rin ng pagbunot. Yes. Oo. Yung main goal natin ngayon is still prevention. Yes, Oo, yes, yun yes. na talaga yung goal natin. Yes, tsaka yung tagline ng ngiting walang humpay kasi it's not just about aesthetic, Doc Mia, no? Tsaka Doc Sandro. So, nandito papasok yung sabi mo nga prevention and yung other procedure na pwedeng maitulong ng dentista Yes. for a healthier oral health. Yeah. And connected din po yan sa daily life natin, di ba? Siyempre, kung may problema tayo sa ngipin, sumasakit yung ngipin natin, na affected po yung daily routine natin. Totoo. Oo. So, mas productive tayo. No? Kasi, di ba, kung sumasakit yung ipin mo, parang wala kang magagawa buong araw. Oh, kasi marami naman talagang, saka there was a time na ang number one cause of absent sa students, sakit ng ngipin. Yes. There was a time. And kahit naman sa mga nagtatrabaho na, 'di ba? Oo. Kapag masakit ngipin, sasabihin nila, hindi talaga sila makakilos, 'di ba? Pero Doc, ano ang pinaka-role ng mga dentista sa theme na to na gusto nyo talagang i-project sa ating mga kababayan? Yeah. Kasi sa mga previous theme, yung isa nga naalala ko, diba, sugar away, iwas Yeah, toothpick. diba, yung Very mga ganun. specific with that. But ito, parang general. And ano yung pinaka-role ng dentista? And paano nyo ito, kumbaga, ma-impart talaga na makakapagbigay sa public ng awareness? Okay. This year, sa celebration natin, we have 4 objectives. One is to increase the public awareness, which is yun naman talaga. Again, yun naman talaga yung reason why we are celebrating National Dental Health Month. Second is we want to strengthen the collaboration of among dental professionals with the medical groups, medical Yeah. societies, educators sa DepEd, and other agencies or national organizations na makakatulong po sa atin. And then, third is we want to provide accessible and equitable oral health services and education to the underserved communities. So, andyan po yung, tuloy-tuloy pa din naman yung mga geographically isolated areas natin, no? But we, as much as possible, gusto pa natin puntahan yung pinakamalayo na Pinaka-dulo ng Pilipinas. Yung walang access talaga Yes, to oo. Kasi any kung dental maririnig natin, Doc Mia, yung mga ini-interview natin sa probinsya, meron pa rin Meron talaga. talaga. May mga tribe, may mga indigenous people pa rin talaga na walang alam when it comes to oral health. Yes. Na ang hirap kasi parang pupuntahan pa nila. Even for the dentist, iba, ang hirap nilang puntahan. Talagang dumadaan sila sa mga mga gubat at mga medyo delikadong mga daan. No? Kaya, yun ang mga, pero kailangan. magandang experience yun. Magandang ha? experience, Oo, magandang I'm sure. experience Yes, yun. yes, yes. Pero, yun nga, yung reason lang natin is to reach out. To reach out kung, to them. Kung anong lawak yung kaya nating abutin. Yes. And yung last point. Doc? Yung last point po natin is we want to reinforce the integration of the oral health into the existing schools program. Kasi nga, di ba, we Yeah. want to teach the kids. Yun naman talaga. Oo, kung umpisahan natin kung as early as possible. Yes, So yes, yes. we are trying. And ang maganda dito, winelcome po tayo ni DepEd. So nasa schools na. Sinuport po nila tayo. Sana mapunta, mailagay sa program sa school, sa mga Yes. curriculum nila. Oo, Ganyan. oo. In fact, bukas, meron tayong National Toothbrushing Day. Feb 2. Yes, Okay. Feb 2. Nagaganapin sa Mabini, Batangas. And doon po yung main event. And then, lahat ng mga chapters natin all over the Philippines. Yes, yes. No? We have more than 100 chapters
may kanya-kanyang toothbrushing drill po na magaganap bukas. So, Sabay-sabay anong po oras yun. po ito? 8 in the morning. 8 in the Sa morning. bayang pagsisipilyo natin. So, sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, kung wala man kayo sa school, sabayan natin tong national 8 o'clock. 8 o'clock. Oh. Mag-alarm kayo, di ba? Pero hindi ibig sabihin, doon ka lang magtutoothbrush. Dapat sa gabi rin, at araw-araw. Yes. Oo. Tsaka ano, Doc, ang importance na sabi nga natin, kagaya ng DepEd, which is a government agency, Yeah, no? yeah. And sabi mo nga kanina sa number 2 point mo, talagang strengthening your partnership with the government and other agencies to support PDA in your call for giving out awareness, 'di ba? So, gaano kahalaga ito, Doc, sa association? Siyempre, very, very important po Yeah, siya. yeah. No? Ang laki yan ng tulong. No? Especially, for example, with the medical groups. No? We are collaborating already with the pulmonary society. Doon naman po sa smoking cessation program natin. And then, we are also working together with the Pediatric Society of the Philippines, no, para din doon sa early childhood na care, no. So very important kasi hindi naman talaga kaya natin na tayo lang, 'di ba? Hindi naman kaya ng mga dentista na ng isang asosasyon lang. Collaboration is really important to advance our causes kasi may kanya-kanyang specialty po tayo. Yes. Oo. So in short, parang ang oral health talaga hindi lang nakadepende sa dentist Sa maraming bagay talaga siya. Yes, and oral health is also part of the total health ng isang Exactly. tao. Yes. Oo, part po siya doon. And yun nga sabi nito, kung gusto ng mga dentistang pumunta sa mga far-flung areas to give awareness pero hindi accessible, Doc Mia, diba? So, talagang kailangan ng tulong ng gobyerno. And Yes. given the fact na sa programa lang namin, ang dami nagre-reklamo na hindi afford, di ba, mga padentista. Paano natin niya-address hindi daw afford? Oo, Doc. So, ito ba, Doc, ay yun mag-o-open ng mas maraming mga health centers, diba? And Kasi- sana hopefully dental hospital, public dental hospital. Sana nga, no? If in context lang, Doc, no? Parang kasi kapag may nagtatanong about prices and nagsasabi na medyo hindi natin afford, no? Kulang sa budget kaya hindi makapag-dentista. Ang lagi namin sinasabi is to go to your city health offices, no, yung mga health Mga clinics, di ba, yung mga ganyan, o kaya pumunta sa mga schools, lalo na ngayon, sobrang dami nang nagbukas ng mga dental, di ba, yung mga dentistry courses sa mga schools. Yes. At itong mga schools na ito, kailangan niya ng mga pasyente. So yun. But aside from that, actually hindi naman talaga siya mahal. Totoo no? rin yan. Sa totoo lang. Oo. Kaya, mahal siya pag kaya tayo nagre-remind lagi. mahal siya pag may gagawin na, but then again, prevention is still better than cure. Yeah. That's why awareness is really important. Doon natin inuumpisahan. Yes. Kasi pag kunwari tayong mga dentista, no, we give outreach programs, pero wala namang follow-up. Wala po siyang diba? sustainability. No? So, we want to start with prevention. And sana, time will come na wala na tayong sa mga outreach programs natin, malesen na po yung mga treatment natin na ginagawa. Yes. Saka siguro to encourage our listeners always also, no? When I started the show back in 2012, lagi napaka-negative kasi ng ating forecast lagi, like ang lagi sinasabi diyan, ang Philippines is always the number 1 or number 2 when it comes to caries, 'di ba? O kaya kumbaga number 1 or number 2 ang Pilipinas sa mga batang may napakaraming cavities sa mundo. Pero as we go along, medyo nababawasan na siya. So, ibig sabihin, nagiging aware na yung mga tao about the importance of oral health. So, I guess it should be, I think ang oral health right now and
ang mga listeners din natin, sana maging positive din yung outlook niya sa oral health, no? Kasi possible pwede talagang bawasan at nagiging successful naman, I'm sure, yung mga programs natin na ginawa before, no? Yes. Yes. So, Actually, hindi na tayo number 1 or number 2 this year. This time, no? Third tayo. Third na. So at least kahit sa paano, it's an improvement. It's an improvement. Diba? Kasi it will take time. It really take time diba? Pero So, that is based on the survey done so many years ago. Years back, Yung last survey natin with DOH is 2018 pa. So tagal hopefully na by nun. this year, May bagong survey. baka lumabas na tayo sa top 10. Diba? Malay nyo naman. And So, it's a good achievement Yes, for a good all the achievement. dentists, especially PDA, diba? PDA. Even the shows like this, yung mga ganyan, no? na makapagbigay ng awareness. Yeah. So, ayan po, tuloy-tuloy ang ating discussion. Kasama pa rin po natin si Dr. Sandro Raymond Dael at si Doc Mia at pinag-uusapan ng 22nd Dental Health Month. Tanungin naman natin si Doc Sandro mamaya sa ating pagbabalik. Ano ba ang mga programa at aabangan sa pag-celebrate nila ng Dental Health Month? Dito lang po sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Magbabalik kami pagkatapos po ng ilang paalala. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Nagbabalik ang mga friendly medical broadcasters. Ang Galing Mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik ang ating programang Ang Galing Mo, Doc. Hatid pa rin po sa atin ang ACS Unique Toothpaste, Doc Mia, Doc Sandro. Dahil nga Dental Health Month, ano ba ang mga programs after ng, alam ko, ng mga kaganapan sa Mall of Asia? Siyempre, may iba pa rin parang gagawin, di ba, Doc? Yes. So actually, full po yung schedule natin ng February. laging full. Lagi po February. siyang full. Okay. Just to run down the activities. Bukas, the National Toothbrushing Day, which is yung National Toothbrushing Day naman natin is we are always celebrating that every first Monday of February. So nagkataon lang na Sunday, February 1, no, na bukas, Monday. So kailangan natin i-celebrate. So after dito sa Mall of Asia, tatakbo kami Batangas. For the celebration. And then, on February 3, no, meron tayong open house. So, ibubuksan po natin yung mga pinto ng PDA, no? Sa Makati. Sa Makati, yung headquarters natin. So, para makita po ng publiko kung anong meron dun sa headquarters natin. So, we welcome them if they want to see, no? Kung meron doon. And then, meron din tayong Visayas and Mindanao kick-offs. No? So, mauna po yung Mindanao on February 4. Nagaganapin naman po sa
Malaybalay Bukidnon. No? So tuloy-tuloy. So, And- kaway-kaway sa mga Oo, nakikinig sa Malaybalay. atin dyan sa Malaybalay, sa Mindanao na magjo-join sa kick-off na yan. Yes. And then, on February 6, meron tayong kick-off, Visayas area kick-off naman, no? Nagaganapin po sa Bacolod City. So, Guys, wala pang isang linggo. Ang dami wala. ng... February 6 jam-pack. pa lang tayo. Jam-pack po yun. And then, of course, we have mga programs na, yun nga siya sinasabi ko, na tuloy-tuloy yung mga programs natin for the geographically isolated areas, yung sa mga PDLs, no, na ginagawa naman po ng mga kanya-kanyang chapters all over the Philippines, no. And then, of course, on February 9, we will be Saint Apollonia. yes, celebrating the feast of our patron saint ng mga dentist, si Saint Apollonia po. And yun, mga collaborations with mga medical societies. So, yun po yung parang highlight natin no, for this year. So, sa mga bawat kick-off, Doc, ano-ano ba ang mga mangyayari at aabangan ng mga dentist like sa Visayas at sa Mindanao? Okay. Yung kick-off natin this year, it's more on, again, babalikan ko, awareness, giving information to the public kung paano po natin aalagaan yung yung oral health po natin, no. We constantly remind them, no, kung gaano kahalaga na to have a healthy mouth, no, and ano po yung role ng mga dentista para ma-achieve po natin ito. So, talaga naka-highlight talaga sa dentist. Yes. Kasi minsan, yun nga yung role ng mga dentista kasi may iba pa rin talaga, tama ba, Doc Mir? Parang intimidated, tsaka ayaw talagang natatakot sa dentista pa rin. Kahit mga matatanda na, hindi lang mga bata. Baka lalo na ngayon matatanda kasi talagang, marami naman talaga hanggang ngayon naman sa klinik, takot talaga ako sa dentista. Sabi ko nga, bakit na? Mukha ba akong scary? Kasi nga dati, yung connotation doon is Pain lagi. Pain. It's always Yeah. pain. and then nadagdagan pa ng presyo. Actually, yun yung isang fear na, Yung presyo. let's be honest, Yes. yung mga Pilipino, because mahal ang iniisip nila or magastos, kaya takot silang magpa-dentista, Yes. Doc. Oo. Totoo naman. Pero yun yung sinasabi ko sa mga pasyente ko, no, na hindi naman talaga mahal yung Totoo. pumunta ng dentista. No, nagiging mahal po siya pag may mga gagawin na, no? Siyempre, kunwari, if pupunta ka twice a year sa dentista mo para magpa-konsulta or simple magpa-cleaning, magpa-oral prophylaxis, no? Mas mura po yun kaysa hindi na nakita, no? Yung pumunta ka doon, kunwari may butas na yung ipin mo, so syempre yung gagawin dagdag, syempre mas mahal po yun kaysa simpleng consultation lang, no? So again, prevention is still cheaper kung sasabihin natin. Oo. So yun yung pinaka-importante. If nakakapunta nga sila, di ba? Ito yung sinasabi ko, if nakakapunta nga kayo sa mga salon, sa mga kaibigan natin Every sa mga 2 weeks, salon. di ba? Nail, hair, lahat, eyelash. Yes. Oo. So, Having nice smile is maganda. Plus points yan. Yes. Oo. So, sana maugalian din natin na every 2 years, no, bisitahin din natin yung mga kaibigan nating mga dentista. And I think, no, Doc, pag kunwari just in case, may kailangan na talagang gawin na medyo on the pricier side, no? I think dapat kasi ma-start nyo muna yung rapport sa dentista. Meaning yung friendship nyo ng dentista. Kasi ang mga dentista parang napaka-friendly naman talaga niyan eh. Kung kayo ay magkasundo. So, hindi naman necessarily na lahat ng pasyenteng mamimit ko ay magiging kaibigan ko rin, no? Pero maraming ganon, di ba? So, dapat talaga meron kang maging
magkaroon ka ng dentista talaga, gano'n naman talaga di ba? Kung saan ka magiging komportable, pagkakatiwalaan mo, and pagkakatiwalaan ka rin ng dentista. So, kailangan may friendly dentist din talaga kayo. Yes. And At hindi siya nagsa-start kapag may masakit na. Yes. Dapat umpisa pa lang kapag maintenance pa lang, di ba? Tsaka madaming mga dentista na yung inaalala talaga nila is paano matulungan Yes. yung pasyente nila. Oo. May ibang dentista nagpapautang pa. Oo naman. Mabigay lang yung serbisyo. Kung hindi pa Nag-gives. gives. May mga installments. Ganyan. Ayan. May mga ganyan. May ganun talaga. Yes. So, pero hindi lahat ha. Hindi lahat. Oo. Pero yun nga, kapag komportable ka sa dentista mo and komportable yung dentista sa'yo, may tiwala Yes, naman. may na siya. relationship. Why not? I mean, kahit naman ako, why not? Okay lang. Kung hindi mo ma-afford ngayon, sige, installment natin, di ba? Yan, Yung mga ganun. ayan. Kasi hindi natin may iwasan. Baka may mga kailangan na talagang procedures, di ba? But at the end of the day, we want prevention. Sana pupunta lang kayo sa amin para magpa-cleaning lang, di ba? Yes, ayan. So, tuloy-tuloy itong ating discussion tungkol po sa 22nd Dental Health Month. Magbabalik kami pagkatapos po ng ilang paalala. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Nagbabalik ang mga friendly medical broadcasters. Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po ang ating programang Ang Galing Mo, Doc, and ang ating magandang talakayan ngayon tungkol sa 22nd Dental Health Month. So, dentista ay kaagapay sa ngiting walang humpay. Ayan, Doc. So, again, Doc, after all the activities for this month na naka-line up na para sa PDA, anong pinaka-objective, Doc, and anong ini-expect nyo na maging bunga ng lahat ng ito? Okay. Well, taon-taon, yun naman talaga na ma-educate natin yung public. No? Ma-educate natin yung public. Gusto natin ma-achieve po yung mga dreams natin na sana time will come, no? A day will come na wala nang masyadong oral diseases sa Pilipinas, no? Especially yung dental caries and mga periodontal diseases, which is the top 2 na oral diseases na andito sa Pilipinas. So yun naman talaga lagi, and hindi po tayo mag-stop until ma-achieve po natin yun. So yun ang pinaka talagang purpose ng 22nd National Dental Health Month. Again, Doc, sa mga susunod na araw, ano-ano ba ang aabangan mamaya sa mga dentista at sa mga hindi pa nakaregister, di ba, Doc? May convention, pwede pa bang humabol? Yes, oo, manggaganap pa yung annual convention, no? Alam ko na bumisita na sa inyo si Dr. Marius, Yes. no? Yung president-elect natin. So, Sa May. sa May 11 to 14, no? Tama po. Tuloy-tuloy pa din naman yung registration. So, yung mga dentista, for sure, no, dadagsa po sila. Dito naman po sa SMX po yun. Pero bago po yun, i-celebrate po muna natin yung 22nd National Dental Health Month. One whole month of Yes, celebration. one whole month. At saka tuloy-tuloy po yan hanggang March 20, which we will be celebrating the World Oral Health Day naman po. Ayan. So, buong taon yan. Again, tomorrow, yung National Toothbrushing Day, Yes. Doc. Pero sa mga nakikinig at hindi pa aware, paano ba ang proper toothbrushing? Babalik tayo, Doc, para bukas sabay sila. Ano ba ang proper toothbrushing pa rin, Doc, para sa mga nakikinig at nanonood ngayong umagang ito? Well, yung proper toothbrushing naman natin is dati meron tayong 7 gabay sa pagsisipilyo. But ngayon nadagdagan na po natin siya. No? Nagiging Asap na. Nagiging asap na po siya. So ito po yung aksyon sa alagang pambibig. No? So ganun din naman magsipilyo, no? At least twice a day, no? Pagkagising and bago matulog, no, sa gabi. And then yung ngipin natin is dahan-dahan, no? And very gentle dapat. Very gentle. Very gentle. Kasi dati, grabe, no? Parang diin na diin talaga yung Para alam, gusto mong, toothbrush. parang dahil consciously, gusto mong malinis. Super Dinidiin hard. na naman. Oo. Ang problema naman kasi pag diniinan, nasisira rin yung ngipin. Yung structure Yung ng structure ng ngipin. ngipin. So, everything in excess, wag natin gagawin. So, Yes. dahan-dahan lang tayo. And then, pangatlo, andun po yung as much as possible. Ewan ko lang, Dr. Mia, pero ako, nahirapan ako dito, no? Na iwasan Ano yan? nating magmumug Ay, totoo after naman. mag-brush. Oo. Ang hirap po niya gawin. Mahirap pa rin siya for pero nagiging me. habit. Oo. No? If magiging Nakasanayan habit na- kasi natin. Yes, nakasanayan po kasi natin na For the longest time. mag-i-wash Nagmumug tayo. natin yung I-rinse talaga. toothpaste o mag-rinse tayo after. Yun naman po yun, if ever mag-rinse po tayo, nawawash out po yung fluoride component ng toothpaste natin. So, mas mainam po, mas effective po na hindi tayo magmumug after. Ayan. And then pang-apat, no, yung dami ng toothpaste na gagamitin natin, no? So depende po 'yan, no, sa edad. Kung 6 to 2 years old, usually
Very, parang ano lang siya, parang rice grain lang yung dami. Gabutil. Oo, gabutil. Oo. And then, kung 3 to 6 years old naman, dun po tayo sa gamunggo. Medyo lakihan na natin ng konti. No? And then, 7 years old, pataas, no? Yung parang bean size, no? Or peanut size. Yun po siya. And then, pang 5 naman po, no? Siguraduhin po natin na yung fluoride content ng toothpaste natin is nasa 1,000 to 1,500 parts per million. Ayan. Po. And then, syempre, huwag nating kalimutan na mag-floss, no? Para if ever man may naiiwan pa in between our teeth, natatanggal po siya. And then, ito, regular na pagbisita sa mga ating dentista, no? Kung kaya natin, at least every 6 months or twice a year. Okay, and then itong nadagdag natin is ang pagkakaroon ng healthy diet, no? So limitahan natin yung pagkain ng matamis, na pagkain at saka inumin, no? And then yung pag-inom natin ng tubig, no? Na 8 to 10 glasses daily. Ayan. So, hindi na lang siya 5, 6, 7, 8 na. Walo na Ayan. siya. Oo. So, again, alalahanin yung mga basic, diba, Doc Mia? Very basic, pero lagi nakakalimutan. So, Yes. lagi rin namin pinapaalala. Yes. Opo. Kasi sa sobrang simple niya, sa sobrang basic niya, minsan nani-neglect na Yes, natin. yun ang importante. Oo. Kaya paulit-ulit po kami dito sa ating programa, yung mga dentista natin, talagang to give awareness, no? Kasi it starts with proper toothbrushing, Yes, Doc. at home. Oo. So, again, ayan, wala na po kaming oras. So, again, Doc Sandro, maraming salamat, Doc, sa oras, no? Kahit busy ngayon sa MOA. Talaga Tatakbo pa sa MOA. pinagbigyan mo kami. Again, Doc, thank you. O, syempre naman, no? And I am inviting everyone. Habol po tayo, Habol tayo sa sa MOA. Mall of Asia. Punta tayo No? dyan. Kita-kita po tayo doon. Ayan, kasama po natin Dr. Sandro Dael ng PDA Visayas, Vice President po siya, at siya po ang General Chairman ng 22nd National Dental Health Month. And Doc Mia, thank you so much. Yes, thank you. And of course, sa ACS na laging natin kaagapay, no? Pagdating sa oral health natin. Ayan, maraming salamat ACS Unique Toothpaste. Ako din po ang inyong nakasama, Faith Silver Clamor. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ating napakinggan ang programang may puso sa kalusugan ng mamamayan. Ang galing mo, Doc! Ang galing mo, Doc! Ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. We've got you covered. From the hottest hits